Morning. O atong andamong atong tagsa-tagsa kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. The Bible declares the Word of God is being used for what? For teaching and rebuking and correcting. Tudluan ta, correctionan ta, sangkapon ta, nga makalakaw ta nga dunay pagkamatarong ning kinabuhing lumalabay. Amen? So this morning, let's all welcome sa atong pastor sa Living Word Global, IBA, Pastor Vincent Islawan. Palakpakan nato ang atong buhing Diyos. Hallelujah. Okay. Hello. Sound. Okay. Salamat sa Ginoo. Dungog ba ko ninyo maigsuon? Okay. Di lang ko ni kuhaon kay aron ta murag si Vice Ganda. Praise the Lord. Good morning. Maayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo. Kumusta na kamo? Praise God, no? Hallelujah or luya na ba? Luya na ba? Ato dang dunganag sulti may so like what Pastor Robert said before, dunganag na natong sulti. Ato ingnon, nalipay ko nga ni ako karon dinhi. Say it with me. Nalipay ko nga ni ako karon dinhi. Praise the Lord. Oo. Unya nalipay ta. Nalagi nang yamiid. Bitaw, I will tell you, our hospital karon, private and government hospital, puno karon ang ICU. Kibaw mo? Puno kaayo. Ug daghan pa kaayong naka-line up outside waiting for vacant bed na makasulod sila. Ang atong hospital karon. Di ba tang pasalamat kay Lord nga gidatan niya diri? Amen. Wala ta didto. Praise the Lord. Amen. Naata karon dinhi. Salamat as Ginoo nga mga himsog pa ta, although we have plenty of doctors, daghan na tag doctors din sa Living Word Global Ministry. Salamat sa Ginoo, pero salamat ta nga gitagaan pa ta niya himsog karon maayong panglawas. Gisustain pa ta niya with His grace and mercy. Naluoy pa siya nato bisag karon kabuntaga. Salamat sa Ginoo. Reminder lang na unsa may reminder nato to wear your face mask at all times. Maula yun na. Kinirabang wala mabaksini, maunoy, unsa man, maunoy gara kaayo, dili mag-face mask, ang katong wa mabaksini. Ang nabaksina noon, piting alcohol, mag-face shield yun. But it doesn't mean nga, abi kay nabaksinan ta, dili na lang sa ta mag-face mask o face shield, no? Ayaw. Oh, dili lang sa ta maggara-gara. Kinahanglan jud maigsuon kay ang virus is a living organism. Nangita siya way nga asa siya mabuhi. Mao na nga kining coronavirus, mabuhi siya in our respiratory system. Kung makasud siya diri sa ato ang respiratory, ana siya mabuhi. So mao na ang virus kung kuyaw ka istanan, bantayanan gud. So amen, di ta maglangay mga igsoon, hangyoon ta mo to please stand. Hallelujah. Salamat sa opportunity nga ako rin naka-preach this morning. If we have our Bible, can we open to the Gospel of Mark? Mark chapter 12, verses 41 to 44. Ebanghelyo ni Marcos, kapitulo 12, versikulo 41 ngadto 44. If you are with me, let's read. The widow's offering. And he sat down opposite the treasury and watched the people putting money into the offering box. Many rich people put in large sums, and a poor widow came and put in to some copper coins, which make a penny. And he called his disciples to him and said to them, "Truly I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the offering box. For they all contributed out of their abundance, but she, out of her poverty,
has put in everything she had, all she had to live on. Blessed be the word of the Lord. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, O God, for all the goodness that you have done into our lives, Lord. We honor you. We bless your name on high, O God, for you are the King of kings and Lord of lords. We pray that you open our hearts so that we may receive with your message, with the power and conviction, O God. Let your word be our food as a nourishment for our souls. Holy Spirit, be with us. Tudlui kami, badlunga kami, kung naay badlungono namo. We, your people who appreciate correction, use me, O God, as an instrument, Lord. But you're the one who speak to us this morning. Gikan sa pagsugod, Lord God, until the time na matapos kami, all the glory, praises, and thanks belongs to you alone. In Jesus' mighty name we pray. Everybody will say, Amen and Amen. Dalaygon ang Ginoo. Let's all be seated. Our topic this morning is about giving. About giving. A gospel narrative story in the Gospel of Mark. And I love to study narrative. Hindi ko mutuon. Basta narrative gani. So the Word of God, itong tunan karong buntag, ako ning gitay tulan, why is giving to God is so important? Why is giving to God is so important? As a pastor, one of the hardest preaching is giving. Iba ba may suot? Dunay church nga nag-series ang pastor about 3 months. No? Gi-series yun niya ang giving sa simbahan. 3 ka buwan. Ang nahitabo ni decline. There were few church attendees. Gamay ang nanimba. No? Nakagamay ang nanimba. Kaya abay niyo maigsuon, ang kining manggong giving, maoni dugay ma-Christian. Hello? Kining giving ba? Kinahanglan ta og molding process ani in our hearts by the works of the Holy Spirit. We sometimes remind ourselves kay usahay makalimot manggod ta, no? Dunay Kristohanon nga maluya ta diya sa hatag o diya sa giving sa Ginoo. Sa atong paghatag, maluya. And giving is not an easy. Dili sa yun, labi na we are now facing kining pandemic, natas pandemic karong panahon na. Hinay atong economy. Ug pasalamat ta sa Holy Spirit, nagilid ko ni Lord to share this message this morning, no? O ganahan ta maminaw. Oh. Praise the Lord. We hope and pray that the Lord will prepare our hearts, that we are willing to hear His message na dili ta mag-uol mohatag sa Ginoo. Amen ba? Wa lagi ni amen, Pastor Robert. Praise the Lord. No? Ilisa lang taning wali nako. So amen ba? Oh, praise the Lord. Christ is going to give His disciples a lesson on giving. Samarag gitudluan ta ni Jesus in this lesson this morning because we are Christ believers, di ba? So we are part of His teaching. Now, unsa ni tabo mga ison? One day Jesus went to the temple. Unya, He sat down in front of the treasury, also known as offering box kung sa ato paning panahon karon. Oh, naglingkod siya at bangyud kung hain na-locate ang offering box. In our church, asa gani ang atong offering box mga igsuon? Evening offering box. Abi ko, Sir Cathy, Sir Nice ang nahibaw. Asa. So praise the Lord. Kitang tanan, nakahibaw. Nakadumdum kung asa ang offering box. Praise the Lord, no? Naa sa kilid, no? Beside of our entrance or a main entrance. Ay, blue din na nga glass. Kana nga glass dito pata sa General Luna, katong karaan na tong Fellowship Center. Transfer. Tas madayaw, naagi hapon ng blue diha nga glass. Mauna atong offering box mga igsuon, ha? Now, while Jesus sat down near the offering box, unsa man ang iyang naobserbaran? Dunay nang hatag. Amen? Dunay nang hatag. Obviously, dunay nang hatag. Kinsa gani nang hatag dinhi? Ang mga dato o
ug ang pobre o kabus na byuda. Now, in the Bible, why this widow, the Lord Jesus Christ, put a title? Gibutangan yun siya apelido o pangalan mga igsuon kining byuda dinhi. Unsa man iyang title mga igsuon? Gidescribe dinhi nga pobre siya. Amen? Pobre. Pobre yun ang byuda according to Jesus Christ. Specific yun ni Jesus Christ na pobre siya. Na unsa man itong makita dinhi? Unsa itong makita dinhi mga igsuon? Na ang paghatag di ay kay Lord, no exemption. Hello? There's no exemption. Amen ba? Ang dato. Unsa man? Nihatag. Able or unable. Ang tanan inside the temple nihatag. Amen ba? Ang dato nihatag, ang pobre nihatag. Silang tanan ng hatag. Amen. Wa lagi gyud mo amen. Amen ba? Ana, praise the Lord. Ay mo kahadlok tulison. Tig mahadlok mo tulison mga igsuon. Ang mga dato kay ang kwarta before mga igsuon by means of precious metals man. So coins or sinsiyo ang kwarta sa una. Di inighug sa mga dato tagingting kaayo, no? Tohing, no? Mura tag nagduwa atong family computer game sa una ba nga Super Mario. Doon na bitay sound effect, tohing. Kadaghan sa gipanghug sa mga dato. Tagingting kayo. No? Unya, while ang pobre din nga byuda, numerically, give little. Gamay ra ang iyang nahatag. Apan mga igsuon, listen to this. In God's sight, kung kita ang mutanaw mga igsuon, lahi kaysa mata sa makita sa tao. Why? Nga naman, a man's eyes are opposite in the eyes of the Lord. Lahi mga igsuon, listen to Proverbs chapter 5 verse 5. Proverbs 5 verse 21. Atong basahon mga igsuon. Can you open your Bible? Proverbs chapter 5 verse 21. Praise the Lord. It says here, nag-ingon din he. For a man's ways are before the eyes of the Lord, and He ponders all His paths. Atong makita mga igsuon, ang gihatag sa dato, the rich people in the temple, kung kita ang mo-observe, the greatest giver of the day is the rich. Di ba? Daghan man sila nahatag. Apan ang gikahimutan sa Dios ang byuda or ang pobre nga byuda. What happened here? Nga naman? Well, let's balance all these things. Atong balansihon mga igsuon. Kay basig this statement is a statement na we are condemning the rich. Dili pod kay do na pod bayay mga dato na ang ilahang paghatag sa Ginoo, they are generous giver. Tinud-anay ang ilang paghatag, no? Kay kung di nato ni mabalance basig this morning ang katong mga tubig-tubigan dinhi sa church dinala nang hatag. Wala namang hatag ang mga pobre na nun pastor, no? Wa na sila manghatag kay imong giwali. Naunsa sa imong wali tong Sunday pastor oy. Nang luod ang mga arang-arangan diri sa church, wa na mo hatag. Nasayop. But I will tell you mga igsuon, kay do na pud bayay mga pobre. Naapoy mga pobre na daw kayo sa Ginoo. Daw sa Ginoo. Ang ilang pagkapobre mao'y excuse na dili sila makahatag kay Lord. Amen? Hala, tanawa good Lord, tanawa, ipakita yun ang bulsa, awa Lord, na. Wala yun, bisag pitot or dot, wala yun, no? Ilang ipakita pang Ginoo. Ingon ang Ginoo, ang pikas daw, mutanaw ko, ayaw lang. Di ba? Dili sa ipakita, ayaw lang, naaman diri daghan. Ayaw lang, di ipakita. Dunay tao sa church that who is able to give a lot. They are able people. Naapoy tao na pobre na dili mahinatagon sa Ginoo. Ito i-balance ha. Dili ganahan mo hatag sa Ginoo. Pero makamintain gani sa numero sa swertris, makahatag sila, makamintain sila. Pero diha sa Ginoo perting tihika. Tihik juga ayo. Now between these two distinct types of giver, dunay nakita o naobserbaran si Jesus Christ. Mas nakafocus siya ang iyang attention sa kabus na byuda kaysa mga taong dato. How will God assist our giving? How will God assist our giving? We need to understand the observation of Jesus Christ.
ang iyang na-notice mga igsoon sa paghatag. Well, in our time today, dunay uban nga, they will say na, in person, pastor, or in physical appearance, wala na bitaw ang Ginoo dinhi. Wala na siya makakita na turon. May ito sa una, kay naapagyud siya sa, physically naagyud siya sa temple, but right now, wala naman. No? Wala na siya karon. Mabitaw ang Proverbs ganina, itong gibasa, chapter 5, nag-ingon dito sa Cebuano, nakita sa Ginoo ang tanan mong gibuhat. Amen? Nakita sa Ginoo. He is omniscient, all-knowing God. The secrets of our hearts is not secret to God. Amen ba? He knows how much ang naa karon sa kwarta na to sa atong offering box. Kay bao ang Ginoo ana. We cannot hide from God. Wala pa ipa ang ato ang offering box this morning. Kay bao ang Ginoo how much pila ang naa diha. Even the last centavos counted by the Lord. Naibaw ang Ginoo kinsaron ang muhatag this morning. O kay bao pud siya ang dili kinsa pud ang dili muhatag. Kay bao ang Ginoo ana. Amen. Now, unsa may na-notice ni Jesus dinhi? Number 1, Jesus noticed the amount and the attitude in our giving. The amount and the attitude in our giving. Let's go back to Mark chapter 12. Balik ta mga igsoon. And let's read verses 41 to 42. Basahon na itong utro. Let's read it again. It says here, and he sat down opposite the treasury and watched the people putting money into the offering box. Many people put in large sums, and a poor widow came and put in to some copper coins, which make a penny. Pila ang gihulog sa mga dato? Giingon dinhi daghang kwarta, no certain amount given. Basta ang gisulti dinhi large amount of money. Dato man sila. Ang kabus na byuda, gagmayng salapi, she gave very little. Gamay ra gyud. Siguro tag 5, tag pisos, o tag pitot, ang iyang gihug, pitot na magoy na usong ato sa iba. Numero po sa iba sa una, mga bata magsige suroy-suroy. Pastor, geta pitot. Diyan na, mas terdit-dit, mga tuan man sa una. Ato mong terdit-dit ay pangaigdot. Nagaigdot, terdit. Ato mong terdit sa una. Sa una, rasan. Wanam ni mga turon. Hatag pitot, mga bata. Amen. Gamay ra gyud iyang gihatag sa taong babaeng byuda dinhi. But Jesus noticed a poor widow. She gave only 2 tiny coins. Maura gyud iyang nahatag. But in the sight of the Lord, she is the superstar giver of the day. Ang byuda. Siya ang superstar giver. Maura man gyud iyang naabot. Wa na magilain dinhi. Kabalo ba ta na kining certain amount na gihatag sa byuda? Kini gihatag sa byuda dinhi ang kini nga amount usa na siya kasweldo mga igsoon kung magpatrabaho ka before a minor work lang, let's say 10 minutes nga trabaho sa tao nya mao imong isweldo. So kung magpatrabaho ka 10 minutes lang sa usa ka laborer, ang ihang sweldo mao ni ang certain amount nga gihatag gibayad sa byuda. So gamay ra gyud ni nga kwarta, no? Kana bitang manugo ta nga dong limpyuhi ra diha dong nya kadiyot ra man kayo imo ra nang 20 o 30 ta uli na sa inyo, di ba? Mao ra gyud nga certain amount ang nahatag sa byuda pagkagamay ra gyud nga kwarta. Well, ang dato obviously a big amount of money ang ilang gihatag kay dato man sila. But to understand this atong sabton, sabton tani siya. It is not the way that all our money ihurot na to put into offering box. Unya muuli na lang tangawa na tay pamliti. Kwarta, pastor. Ngano man, hurot na gihug sa offering box o sa tithe box. Wa na nang lakaw na nun ta. No, dili na mao magsuon. Because I will tell you, there are some religious group, maminaw kita. Doon ay mga religious group, hasta ang inyong paghatag sa Ginoo, ilang gimonitor. Di ba? Ilang gimonitor. You need to submit your payslip, your profit gain, ihatag na nga to sa office, sa church, kay monitoron nila kung pila imong tithes matag Domingo every Sunday. Aron ila nang i-record mga igsuon, no? Imong ihatag. But mga igsuon, I will tell you, not everything that religious says is God says, no? Dili ang tanan nga gisulti nila, gisulti sa Ginoo. Because sometimes we misguided some of religious leader
na gipangayuan na lang sa tanilag, nahurot na lang sa kwarta rin kay sila, sige sila pangayo. And then later on, makakita kanila nga nindot kay sila mga sakyanan. Unya, napaslay house and lot. Nadato sila. Kita gisigian ta nilang pangayo. Mao na nga, we need to be careful. Kaya doon na po yung ubang religious group na gitawag o kining gitawag o prosperity gospel. Pangwartahon dyan ka nilang maayo maigsuon. You are not being asked by God to do this. Ato lang balansihon ha. Ang gi-emphasize din is the conviction and the sincerity of our hearts in giving. Mao ni klaro din mga igsuon. The question, unsaon man yun ay paghatag, pastor? Unsaon man di paghatag sa Ginoo? Well, proportionately, part, not all. Amen? Proportionately. Proportion lang. Mao ni ang advice ni Paul to the church in Corinto nga nagproblema sila sa giving. Kindly open your Bible to 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Okay, nagsunod mo mga igsoon? Praise God, no? 1 Corinthians chapter 16 verse 2. It says here, on the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up, and he may prosper, so that there will be no collecting when I come. Pila ang gipangayo ra ni Paul? Portion lang sa inyong income mao ihatag sa Ginoo. Not all, dili ang tanan. Dili ang tanan. Kay basig kung di sad nato gud ni mabalance gud ang ato ang word of God this morning, basin ugma maglisod na mo palit og bugas. Sura nakahatag yung tanan. Oy. Ikaduha, unsa matong notice dinhi? Jesus noticed the situation in their giving. Jesus noticed the situation in their giving sa ilang paghatag. Gidescribe din ni Jesus Christ na ang byuda unsa man pobre jud kaayo. She's very poor. Ang byuda baya in the Old Testament unsa man pinangga sa Ginoo. Amen? Pinangga sa Ginoo ang mga byuda. They don't have social security, pension, or any support from government welfare. Ang mga byuda sa unang panahon, wala yun taon. A widow was a charity case in those days. Tabangunon kaayo ang mga byuda sa una. She was in sad situation. Dinis atong church, I believe, daghan tag mga byuda. No? Daghan siguro mga byuda sa dinis atong simbahan. Imagine this, pinangga mo sa Ginoo. Pinangga mo sa Ginoo. Og doon na po'y byuda na kwartahan. No? Kung wala pa lang ning pandemic mga isuon, daghan kay mga byuda hilig og ballroom. Dinahag ballroom, no? In our community, silingan na mo diha mga isuon, doon na gyud mga byuda nga magtapok. Mura sa Naslay Association ba? Magtapok ang mga byuda unya di ito magsigig duwa og madyong. Kasi duwa og madyong mga byuda, silingan na mo diha. Puro na sila mga byuda mga isuon. Oh. But kini nga byuda, gi-describe ni Jesus Christ, nilahi siya. Nganuman, doon na siya gitawag og wealth problem. Amen? Wealth problem. Bisan sa iyang kapobrehon, dili excuse na, unsa man, not to give. She gave all that she had to the Lord. Nihatag siya. Mao bitaw nang ayaw pagunahuna nga tungod sa atong kapobrehon, mao atong excuse nga di na takahatag sa Ginoo. Di takahatag kay Lord. I will tell you, I share this to you, my son, aron madasig ta sa giving. There in Iba, kay bawa man gyud mo, naay naghug na to nga, nakita na ko, amounting to, kini bitang duha ka coins nga tag-G's. Gisod niya sobre din iyang gihug na to sa offering box. Pila man duha ka G's? 20 pesos. Oh. Every Sunday, maobjid ako maobserbaran. So, gitrace na ko kung kinsa man yung naghatag, ani ha? Na-trace na ko. Then I found out mga ison, kaya ba mo kinsa? Usa ka bata from Buad. Bata nga babae from Buad. From the church, sa Iba, you travel 45 minutes, ma-reach out na nimong lugar ka ng Buad. In fact, si Brad Wiwing, sa una, among Bible study dito, iyan ang giurasan.
Siya ay nakadiscover nga 45 minutes yun atong lakawon din pastor. Maabot ta. O may kay na-monitor nimo. So, ang bata ang ihatag. And one Sunday, ako siyang giobserbaran, nakitaan dyan ako, nyahuman ako siyang gitawag, daigod. Unsa pastor? Kana bang 10 pesos, 20 pesos niya ba? Imo na, no? Taan na siya, tando siya. Ngawat siya sa Iya haday ko no to. I will tell you, my son, ang bata walay income. Ang bata wala siya trabaho. Unya, before, kay wala pa man ang module, it might be nga, nag-savings siya sa iyang baon siguro, sa iyang baon sa school, for the sake lang yun, yung makahatag siya sa Lord, ini ka Sunday. Amen ba? Ang bata, kung makita mo nga to sa situation sa iba, mga isuon, looy yung kaayo. But she can give to the Lord that certain amount of money. Nakahatag siya sa Ginoo. Hallelujah. Amen? Dito sa iba. If some, okay, or if there's members nato sa iba that can give 100 pesos on a Sunday, that speaks a lot. Kung natay membro nga makahatag og 100 dito mga isuon sa ilang tithes, dako na kayo na dito sa iba. Dako na kayo na. We have members, they are purely from iba mga isuon, glory to God. Maghatagan yun sila, duha na sila kabuok. 2 members na to sa iba. Taga-iba yun sila, maghatagan sila tag 200 ang usa, walang usa 100 plus. Kada Domingo na makahatag sila. Kay maay trabaho ilahang mga anak, mga maestra ilang mga anak mo nang mao na ilang hinatagan 200 unya ang usa 100 kapin. The rest kung makatan-aw ka sa sobre, makahilak juga. Saan ang kurtaha? Sige lang kay gihatag ni kinasingkas dito sa iba. Ang uban after ko magwali, moingon pa yun, pastor, wa na lagi sobre atong tight box. Wa na di ay. Ating balang na ika-Domingo, di bitaw. Tagaan ta kag sobre, mangita ko ha. Mangita ko. Adi aster, sobre okay. Hugag 50, hugag 30. Ay, salamat abi na sa kalibo. Sige lang. Ihatag da, sige no, 30. Dako na kay na kwartaha. Amen. Nakahatag pa gyud sila ngadto. Amen. Salamat sa Ginoo. Now, unsa may situation sa hinatagan sa dato? Let's read verse 44. In verse 44, it says here, "For they all contributed out of their abundance." Out of their abundance. Ingon si Jesus na ang dato dinhi surplus lang ang ilang gihatag sa Ginoo. Amen? Ang ilang sobra, only a fraction of a penny ang ilang gihatag sa Ginoo. Di ba, sa atua mga ison, doon naman yung mga excess food in our table? Mao bitaw the reason nga nung magbuhi tag mga iro o iring kay ang mga sobra natong pagkaon at tupadong nila. Di ba mga ison? We call it lamaw. No? Lahi ng lamaw nga naas punta kay makaon na ha? Tag 80 pesos. No? Lahi na nga lamaw. Ang lamaw des punta nga na ay toppings nga mga sago-sago lang. May sining lamaw na diri makaon no. Gato ang lamaw sa amo di na mi kakaon. Adto na napadong sa atong pet, di ba? Ang kanang lamaw. So mao ni ang certain amount na ihatag sa mga dato. Mao ni ang gihatag nila sa mga excess lang. Unsa may pasabot ani pastor? Well, let's put it this way. Aron nindot kayo nga masabta nato ni. Well, glory to God, there are some members of our church dinhi mga igsuon. Salamat sa Ginoo nga before the service started, nag-prepare na sila daan. Nanas lagi andam daan, certain amount for the Lord. Ilang ihatag dinha before sila mag-hallelujah, praise the Lord dinhi. They put into a safety place ang ilang tithes. Gihatag na nila daan di sa Ginoo, gibutang na daan. Naamay even sa iba maka-observe man ko, wala pa magsugod ang service, nanay sud ang ato ang tithe box. Anani nanood, di ba? Doon ay taong mga inaanak, mga isuon. Grabe ilang preparation in giving to the Lord. So, salamat ko sa mga Christian nga ingon anak, mga isuon. But also, there are also kind of people na wala sila mag-andam sa ilang tithes here in the church. No certain amount nga ilang gi-prepare. Siguro, ari nila, so lang sa hallelujah, praise the Lord, anak. And then later on, pag uli nila sa bahay, humana ang service, humana ang fellowship, nakunahon na sila, muhatag to kay Lord. Do their personal wallet, ilang giablihan, ilang pitaka, ganahon na sila, pila ka akong ihatag sa Ginoo. No? Nagpagusto lang ba? Nagpagusto lang.
Tanaw ng pitaka, dunay 1,000, dunay 500, dunay 50, dunay 100. Pila ka akong ihatag, no? Kinilang 100, oy. Tanaw tithe box, offering box, ihatag ni nga to. 100 lang gihatag sa Ginoo. Pero di ay, from the previous days or the past days, mga isuon, nakadawat sila dakong amount nga kwarta. Amen? Nahalinan baka sila properties, o di baka ni-increase ang halin sa ilang business. Unya, ang ilang giving sa Ginoo, pagusto lang kung pila. Pila ka, no? Kini lang, oy, hatag na si Quinta dito, pagusto lang. Mauni ang nakita ni Jesus Christ sa mga dato dinhi. According to Jesus Christ, kay ang gihulog sa mga dato, sobra sa ilang bahandi. Amen? Sobra sa ilang bahandi. The question, pila man yun ay ang giving na gitudlo sa Bible, Pastor? Para ma-educate po taani, no? No? Nindot sa kaayo ba? Para mahibaw sa ta. Ang uban, daghan naman yun, kay bawa na ko pila ang giving. Oy. But how much to give to the Lord? Para mahibaw yun ta. Well, there are two different types of giving in the Bible. Duha ka klase ang kumuhatag ka sa Biblia. Unsa man na, the giving in the Old Testament and the giving in the New Testament. Now, unsa man ang giving sa Old Testament, Pastor? Unahon tani. In the Old Testament giving, nag-base sila sa law. Doon na sila'y balaod nga gisunod, which is 10% of your income. 10%. Ihatag yun na nimo nga to sa Ginoo. Mao bitaw nang diha nakuha ang tithe. Ang tithe, mga ison, diha nakuha sa 10% of your income. Now, in Leviticus, in the book of Leviticus, daghag form ang giving. Dili lang kay kwarta sa ato kung panahon karon in our modern age, kwarta gyud atong mahatag sa Ginoo. But in the Old Testament time, ang giving daghag form. Pwede ka muhatag sa imong livestock. Doon na kay kanding, doon na kay baka, karniro, ihatag nimo sa Ginoo. Or else sa imong farm, doon na kay napo ka sako nga bugas, ang usa ka sako ihatag sa Ginoo. Literally ihatag yun sa Ginoo. And also in a form of money. Mo na makita nato sa Leviticus. Mao bitaw ang temple sa Ginoo in the book of Malachi chapter 3, gi-describe dito na dunay gyud sila gitawag na storehouse. Amen? The temple of God, there is what we call a storehouse. Ingon ang Ginoo, ang akong storehouse wala na sword dito, empty na kay wala sila manghatag. Wala sila manghatag sa Ginoo. So, isulod na nga to ang ilahang giving sa Old Testament time. Obligado sila muhatag. Why? Kay part yun siya sa law. Balaod yun siya. Ang napulo, kinahanglan muhatag yun ka sa Ginoo. Doon na pa ba in our time today, the system of their giving is 10% ang ilang mahatag sa Ginoo every Sunday? Napa ba na nato diri ron? Napay nag-practice ana? Hala, kinaraan na siya. Ha? Kinaraan na. Kang Abraham, kang Jacob, o kang Moses na siya nga time, kanang 10%. Let's go to the giving in the New Testament. Maminaw taani kay nanaman ta sa New Testament. It is no longer a law, which is 10%, but it means what's in your heart. Amen? Unsa ang naa sa imong kasing-kasing. I'd like you to open your Bible to 2 Corinthians chapter 9, verse 7. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Okay, praise the Lord. Nag-ingon dinhi. Ikanduhang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7. It says here, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Now, mag-ask ko, doon na by 10% nag-mention ni Paul dinhi? Wala. So, ang giving, nag-depend what's in our hearts. Unsa naa sa imong kasing-kasing. Another thing, atong makita nga ni May, so, kining Korinto, nagproblema yun ni sila. Problematic yun kining nga church, kining Korinto. Let's move backward. Natas chapter 9. Let's read chapter 8, verses 2 to 3, 2 Corinthians. Chapter 8, verses 2 and 3, it says here, in the midst of a very severe trial, their overflowing joy under extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they give as much as they were able, and even beyond their ability, entirely on their own.
Unsay context ani maigsuon? Ang pobre nga church sa Macedonia, illustration lang, mao ni ang church sa Macedonia, and this is the church of Corinto. Si Paul gikan siya sa Macedonia, ang pobre nga simbahan sa Macedonia. Before Paul arrived to Corinth, iyang giingnan ang mga leaders sa church nga pag-prepare na mo dihag something amount kay atong itabang sa church sa Jerusalem. They need our support. So gikan si Paul sa Macedonia, gikan siya sa iba, nanaog siya sa ubos. Dito siya sa Corinto. Pag abot niya sa Corinto, walay kwarta nga naabot to support that church in Corinto. In Jerusalem, rather. Mo ingon si Paul, uy, naunsa man mo? Naisimbahan nga pobre kaayo sa Macedonia, dira ilang gidaog. Tagdako, mao ni ilang gihatag. Pero kamo, wa man mo kahatag sa Ginoo. Ngano man mo. Amen? Ang hinatagan di ay sa simbahan sa Corinto, out from the abundance of their heart. Amen? Ang ilahang naa sa kasing-kasing, mao ilang gihatag diha sa Ginoo. But I will tell you, Mason, mas naklaro yun nato, na picture out yun nato, when Jesus Christ said in Matthew chapter 22 verse 37, kini, maoni nindot kayong giving in the Old Testament, makita yun nato ning maayo. Matthew chapter 22 verse 37, it says here, Jesus said, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. In loving the Lord, apil ba ang giving? Hello? In loving the Lord, apil ba ang giving? Yes, apil. So kung unsa kadako ang imong gugma sa Ginoo, maupod kadako ang imong paghatag kaniya. Amen. Hallelujah. Amen ba? Wa lagi gyud mag amen. Amen. In the early church, mga iso, in the book of Acts, I will tell you, sultian ta mo, they sell their properties, ilang gibaligya ang ilang mga kabtangan para lang makahatag sila sa Ginoo. So in New Testament, form of giving is unlimited. Unlimited. And I will tell you, in the early church, God is very strict. Stricto kayong Ginoo sa giving. One of the couple sa book of Acts, mga igsoon, si Ananias o si Sapphira, na makak sila sa Ginoo. Wa nila gitugan ang tanan halin sa ilang properties nga gibaligya. Wa nila gitugan. And what happened to them? Na COVID. Oh, sorry, COVID naman. COVID. COVID, may yun huna-huna na to. Kanagom ka ingon tag. Naunsa man siya, na COVID. Nya, the following week, nya, kumusta naman? Namatay. Di ba? Sa gara na, mabalita ron ba? Na COVID, unya, sunod adlaw, namatay. Mao nang kuyaw jud kay ning COVID, oy. Amen. Wa sila ma-COVID mga isuon, kundi gipatay sila sa Ginoo. Right on time, gipatay sila sa Ginoo. So, kung 10% in ang Old Testament time, mas more 10% ang atong ihatag sa Ginoo because we are now in the New Testament. But there are speculation mga isuon against going around. Daghang mga nangutana ani. Daghan kayo ng question ani. They said, it is sin or sala ba pastor na ang akong giving in this present time, ang akong hinatagan sa Ginoo, even if we belong into a new covenant, but ang akong practices or ang akong practice sa paghatag nako sa Ginoo, nag-base gyapon ko sa 10%. Hantod karon 10% ra gyapon akong hinatagan sa Ginoo. Sala ba na siya pastor? The answer is no. Amen. Dili na sala mga isuon. There is nothing in the New Testament that our giving mag-base gyud ta sa 10%. Dili. The requirements of a New Testament giving is kung pila ra gyud ang makaya to your heart. Pila ra makaya diha sa imong kasing-kasing, mao imong ihatag sa Ginoo. God measures the gift by the sacrifice involved. Mao ni atong makita mga isuon. Suppose adunay usa ka Christian believer in America, ang iyang system of giving mga igsuon lahi. Yun sa iyang gibuhat. Panalitan ron makadawat siya og 20,000 pesos, i-convert na nato to pesos ang dollar per month. Okay? Mao niyang gihimo. Ang 20,000 pesos kuhaan siya og 10% is 2,000 ang iyang mahatag sa Ginoo every Sunday. Maghatagan siya kay Lord. Pero kay grace giving naman taron, na bilong man ta sa New Testament, what he did, ang iyang gibuhat mga igsuon, ang 10% mao'y gihimo niyang barometer
Kung pila iyang income, kuhaan niya 10%. Unya, depende sa iyang heart kung pila iyang ipuno. Sa ito pa, it is not that 2,000 iyang ihatag kay Lord. Siguro mga 2,800 or 3,000. Siya ni bahala. Iyang palabuan ang 10% nga iyang ihatag sa Ginoo. Mauna, ang atong iyang ihatag mga igsoon. But in many ways, mga igsoon, dunay time sa Gyud, according to him, sacrificially, dunay gyud Sunday nga maura gyud ang iyang mahatag ang 10% na gyud diya sa Ginoo. Importante lang gyud, according pa ni Paul, not under compulsion. Di ba? According ni Paul, dili pinugsanay. Wa ka pugsa sa imong paghatag sa Ginoo. But I will tell you, Mike, to balance these things, ato sang balansihon sad. Kay basig para nato okay na ang 10% na kung hinatagan sa Ginoo, kadasan di man bitaw sala, pastor, naadyo ko nahatag sa Ginoo. Pero atong balansihon, ha? Ningon si Paul to the church in Corinto, kay problemado lagi kining simbahan na sa giving. Open your Bibles to 2 Corinthians chapter 9. Mubalik ta dito. Dala ato ning balansihon. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7. But I like to read in Cebuano Bible, nag-ingon din Ikaduhang Korinto, kapitulo 9, versikulo 6 nga to sa city. Sige, it says here. Timan-i nga ang nagpugas og diutay, mag-anig diutay. Apan ang nagpugas og daghan, mag-anig daghan. Busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto og dili magsubo o maghuna-huna nga gipugos siya kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag. The Lord estimates giving in our motives. In our motives. Amen? That's why, kung nag-maintain ka lang sa 10% matag Sunday, ginagmay ra gyud ang atong mapugas. Ginagmay ra. Anong gamay ra man ni panalangin akong madawat? Mao ingon si Paul Mananom kag daghan, daghan kag maani. Mananom kag gamay, gamay ra sad ang atong maani. Diba? Dugangi mga igsuon kung mahimo. Praise the Lord. Atong dugangan, ha? Kung mahimo lang atong dugangan na siya. Why is tithing so important? Why is tithing is important, mga igsoon? Because it is a symbol on how God calls us to live as stewards rather than owners. Rather than owners. Ang bahandi nga nanato, dili gyud ni ato, mga igsoon. Ni anhita sa kalibutan, wa tay gida. Mubalik ta sa Ginoo, wa tay dadon. Kumubalik ta nga to niya. So, your position, your career, your profession, mga igsoon, your fat bank account, dili na imo. Dili na imo. Kaya kung ato pa ni, dadon ko ni, kamatay na ko, dadon ko ni, nasa, sana to nga, Bangko de Oro, dadon na to ng kwarta diha. Kung ato pa na. Wa gyud ta dinhi. Ang tanan na anato mga igsoon, dili gyud na ato. Mga stewards ra gyud ta. Pinayalan na gyud ta sa Ginoo. Mabitaw ni ingon ang Luke chapter 12 verse 48, everyone to whom much was given, much will be required. Amen? Kung piyalan ta sa ginagmay, piyalan ka sa Ginoo ngadto sa mga dinagko. Na in the New Testament time manggod, mao ni atong makita. In the New Testament time, wala man gyud nato ma-clearly picture out si Jesus Christ, si Kristo. While in the New Testament time, naan na nato si Kristo. Naan na nato si Kristo. His life na klaro na gyud pag-ayo through the gospel. Nga kini atong kaluwasan mga igsoon nga atong naangkon, diha kang Kristo wala pa bayri. Wala pa bayri. Salvation is free. O kung gipabayran pa ni mga igsoon, di kada Domingo magsige tag-remit aning stertisa. Pila na diha makasoda kog langit. Layo pa ni tinuod, pastor. Katapoy di ay. Gilibre ta sa atong kaluwasan mga igsoon. Amen? Hallelujah. Muna kita na lang sa'yo maikog sa Ginoo. We cannot give to Him. No? Because the fullness of the work of Jesus Christ in the cross. Muhatag ta. Amen? Dili ta magdinaw. Hatag ta diya sa Ginoo. I'd like to share to you, there was a couple nga, one Sunday, nag-worship sila sa Ginoo, fellowship sila. What happened here? Sa Manitabo. After the service, ang babae, ang wife, naka-decide siya, yung nga, Han, muhatag ta kay Lord. Ato ning hatag sa Ginoo. Naa diri. Ingon ding bana, ha? Muhatag ka sa Ginoo? Tan-awa gud ang ligid sa tong sakyanan, Han. Ta ang ligid sa tong sakyanan.
palitanan jud hilis na kaayo. Before mo work tomorrow mo work bata. Unya di ta ka ilisanan og ligid. Mo escape lang tingay ta karon nga Sunday. Di lang ta mo hatag. But I will tell you, my son, there's a conviction sa ilang heart nga ang giwali sa pastor that ang church in need kaayo. In need kay fans ang church. So after the service, nakaunahuna sila, nakaingon sila nga, sige, ihatag lang naan. Ihatag lang tana diha unya. Mag-sacrifice ta. Nabi tayo LRT, na happen this in Manila. Natabo ni sa Manila. Nabi tayo MRT, na ay may bus, na ay beep, no? Kanang beep dihang aircon ba? Mag-commute ta. Atong i-sacrifice, no? They knew that their giving represent a sacrifice. Ihatag na sa Ginoo kay kinanglanon kay ang church ron. Ugma, mag-commute lang ta. We need to wake up early. Unya, maglinya ta sa MRT. Sakay ta kay dugay sa daw ta kasakay ning mga sakyan this kind of transportation. Sustain na kita sa Ginoo. Ilang gihatag mga igsoon? Gihatag nila. Approaching sa weekend, wa gyud Lunes, Martes, Miyerkules, Friday na. Wala, sige lang silang sakay og PUG. Gisacrifice yun nila. Wa sila mo palit og ligid sa sakyanan. Friday night, dunay nanawag nila, dunay tawag. Ang ila ding silingan sa una nga nang huwam lag kwarta, they run away. Ni transfer upuyo sa Mindanao and then nanawag nila. Nag-inform nga kay bantay ba mo nakahuwa mi kwarta ninyo? O lagi pero bawo di mi pangita where about di ina mo. Salamat nga nakakontak mo diri nako. Anang nanawag ko kay I have a good news. Unsa man? Ako tamong bayaran katong huwam nako inyo nga kwarta. Bayaran ta mo. So, how do I send the money? Through bank transfer lang or ako lang bang ipada sa ko? Ikaw lang bahala. Esther, bahala ka diha asan nimo ipada ang kwarta. Kay bawo pa kapila to akong nahuwam ninyo. Nakalimot na jud ko pero sige lang pilar lang amount ipadalang akong i-times 2. Amen. Iyang i-times 2. So gipada ang 20,000 mga igsuon. Ang bayron nun sa ilang sakyanan to buy a brand new tire is 10,000. Ang gihatag sa Ginoo 20,000. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord knew how much we have left. Mauna. Kay bawo ang ginupila ang nastong wallet. So dili ta pasagdan sa Ginoo. Di ta niya pasagdan. Let's go back to Mark chapter 12 verse 44. Let's read in Cebuano Bible nag-ingon dinhi. In Cebuano Bible it says here, kay ang gihulog sa uban mga dato sobra sa ilang bahandi apan bisan sa kakabos sa byuda mihatag siya sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Mga igsoon, let's put it this way. Let's turn the table or let's turn the scenario. Ato daw balihon. Si wayan tog bali. Kung panalitan ang mga dato dinhi ba nga nanghatag sa temple, ang mga dato dinhi ini kaugma pobrehon sa Ginoo. Went to bankruptcy ang mga dato dinhi. Ginoo gud siya. Kung panalitan lang ha, all the rich people inside the temple, nakikita ang Ginoo, ugma, mapobre mo. Mapobre mo. The question here, muhatag pa ba sila sa Ginoo o di? Muhatag ba sila sa Ginoo o di? The answer is dili. No? Dili yun sila makahatag. Kay ang ilang hinatagan sa Ginoo, subra raman. Amen? Subra ra ang ilang hinatagan sa Ginoo. Unya, balihon na to, ang pobre din nga byuda, madato, ini kaugma. Nadato siya. Kadaog sa Mega Lotto, pastor. Ayaw lang. I-out na natong loto din. Ayaw magtaya ag loto, ha? Basta nadato siya. We do not know basi any properties nga nahalinan siya. Nadato ang byuda din. Ang pangutana, the question here, muhatag ba siya sa Ginoo nga dato naman siya? Muhatag ba siya sa Ginoo nga dato na kukuron? Sa una, pobre ko, pero kung dato na kay ganahan kita ng like a teleserye bitaw nga ang pobre gidaog-daog niya, ang pobre na dato. Di ba ganahan kita ng mga teleserye? Inaniun na to nga story ba? Ang byuda nga pobre gidato sa Ginoo. The question here, muhatag ba siya sa Ginoo or di? Dato na siya. The answer is surrounding yes. Muhatag siya sa Ginoo. We believe she will give more and more to the Lord.
Why? Nga naman bi? Because out of her poverty, gimold na daan sa Ginoo ang iyang heart in the area of giving. Amen? Mauna. In other words, gitrain siya sa Ginoo. Diha sa iyang kapobre, kamauna siya, nakatun siya paghatag sa Ginoo. Bisan pobre siya sa una. Maubitaw ng sa atong kapobrehon mga igsuon, kung dili ta mahinatagon kay Lord, mas samot mong di mo muhatag niya kung datuon mo sa Ginoo. Amen? Dato mo sa Ginoo, masamot. You will never give to the Lord kung datuon ta. Unang maglisod taghatag sa Ginoo sa ginagmay, how much more ka sa mga dinagko na nga butang? How much more na ka? Amen ba mga igsuon? The Lord never send us rain kung ang atong heart dili pa andam. Maribantayan na to. He never opened the windows of heaven and He poured out all the blessing to us kung ang imong kasing-kasing dili pa andam. Andam mo na una sa Ginoo, niya ibubo niya ang dagkong panalangin. Aron the time na i-bless ka more ni Lord, di ka maglisod sa giving, di ka maglisod. Ay, sa una, pobre ko, hatag may gusto Ginoo, karon na noon, nadato na ko. Di ka maglisod. Amen ba mga igsuon? Kabalo, baka there are wealthy people in the church today na mas nadato sila samot. Nganong nadato man sila? Kay dagko sila ginatagan sa Ginoo. Amen ba? Grabe sila mo support in the ministry. Grabe sila muhatag sa Ginoo. Mas gidato sila og samot. Then lastly, si Jesus Christ din niingon siya, gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Aron mabuhi. Mga igsoon, if we go to downtown or bisan diha sa Tabunok Public Market, daghan kayong makalilimos. Amen? Daghan kayong makalilimos in the street or in the sidewalk begging for something. Mangayo ko, sir, ma'am, mangayo ko, ma'am, maluoy mo sa buta. Bisag di good butagot. How do we know nga di siya buta? May man mo labang. Kamao man mo sunod asang pedestal lane. Nangahi lang yun sila. Nganong nangahi man sila may igsuon? Aron sila mabuhi. Amen? Aron sila mabuhi. But sa Bible, lahi. Lahi ang sa Bible mga igsuon. Ang byuda din nihatag sa Ginoo for what? Aron siya mabuhi. Amen? Aron siya mabuhi. Sa ato pa, ang giving nato sa Ginoo dili makapobre nato. Hello, ang giving sa Ginoo dili makabankrupt nato. Muhatag ko karon kay Lord, or then the following day ikaugma, we don't have enough food in our table. Dili mga igsuon, muhatag ta sa Ginoo kay iyatang buhion. Amen? Og dili ta niya pasagdan. He will never leave us empty. God will take care of your tomorrow. He will sustain you. He is our Jehovah Jireh, the God or the Lord provides all our needs. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Ingos Jesus Christ, gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron siya mabuhi. Jesus never say this, aron siya madato. No, dili. Ingon na si Jesus, aron siya mabuhi. Means to say, na ang i-provide ni Lord para ugma is enough for us na mabuhi ta. Amen? Is enough for us na mabuhi ta. Well, kung madato man ganita ugma, praise the Lord, ayaw mo kalimot ang hatag ha. Joke na bitaw. Hatagi ko. Kung madato man ganita. But according to Jesus Christ, aron siya mabuhi. Para lang yun siya mabuhi. Mga igsoon, dili ta mahadlok muhatag sa Ginoo. Ay mo kahadlok. God does not give us the spirit of fear. He never give us the spirit of fear. Let's have our desire in our heart na sa matag-anhi nato sa church, we will give to the Lord. Nagyo tay mahatag, dagko man og gagmay. Little means a lot. Little means a lot. Bahalag gamay. Naabitay, one of the well-known pawn shop diri sa Cebu, sa well-known pawn shop sa Cebu, na doon na sila foundation mga igsuon. And their foundation, nagbutang sa dako kayong tarp, doon na sila slogan. And it goes like this. Ang slogan, ilang gibutang dito, gibutangan, give little, help a lot. Give little, help a lot. Kay ang gagmay, kung atong tapukon, daghan naman na. Mudagko naman na. 20 pesos, sister, 50 pesos, tapuka daw kuno. Oh, sige, makabayad atas ng kurinti. Praise the Lord. Bayari ugma ang kurinti. Salamat sa ni tithes ron. Mabitaw dito sa iba, mga shock lang yun mi. Kay ang mga gagmay nga nang hatag sa Ginoo, matapok na mo, makabayad na mi sa kurinti.
Ingon di mo kauban, atong kauban ito, Pastor, timingon sa Ginoo no? Tagbuon na sa Ginoo ang tanan. Oh, that's the Lord. Enough for us. Nga di ta maputlan ugma sa kurinti. Natapok na mo ang mga gagmay magsuon. And then the Lord provide. Importante nga doon na tayo mahatag sa Ginoo. Amen? Doon na lang yun tayo mahatag. Ayaw magtuoan ng maingon nga, ay may nalanang zero kay sawa. Ang kanang zero, wala yun na. Amen? Wala yun na. Ang tinuod, walay masiro kung mahatag ta kay Lord. Amen? Hallelujah. Walay masiro kung mahatag ta sa Ginoo. And lastly, what lesson do we learn here? Sa may lesson na ibawaan na ito din. This poor widow give her gift, expressed the life of faith with conviction. The poor widow here give his gift or her gift is the life of faith with conviction. So please don't imitate her example. Ayaw suna ang babaeng biyuda dinhi. Ayaw siya sunda. Unsam di atong sundon, Pastor? Follow the conviction of your heart in giving. Follow the conviction of your heart. Your sacrificed gift that pleases Him. Who knows na ang imo di ay paghatag sa Ginoo this morning, mas grabe imong situation kaysa poor widow. Mas grabe imong situation. In spite sa imong kawadon, nakahatag yun ka sa Ginoo. Nakahatag pa yun ka sa Ginoo. Hallelujah. Ug nalipay si Lord in our giving to Him. Dalaygon ang iyang pulong may suon. Happy giving everyone and happy Lord's Day. Atong pakpakan ang Ginoo. Praise the Lord. Let's all stand. Yes, O Lord. Let's bow down our heads. Let's pray. Ginoo, salamat sa imong mensahe, Lord. Nganhi ka namo, Ginoo. Indeed, we missed and we fail many times in our giving. But you still faithful to us. Wala ka nagkulang, ngari ka namo. In fact, kami kanunay ang nagkulang kanimo, Ginoo. We ask for forgiveness, Lord, that sometimes we are not faithful in our giving to you. Do not harden our hearts. Teach us, Lord, the way we should give. Not only our surplus ang among ihatag kanimo, Ginoo, but by means of sacrificial giving. And Lord, we pray that all of our gifts, among tithes, mahatag na mo di nimo, magamit ni siya for your glory, O God, in propagating for the ministry, church operation, and even to the expansion of your kingdom, O God. Panalangin ni ang giver in this church, Lord, o ang tanan nga walay nahatag, tagbuang ilang mga panginahanglan. Hatagig trabaho, nangitag trabaho, Ginoo. Palambua ang mga negosyante nga dunay negosyo in this church. Hatagig promotion ang dunay mga trabaho, Ginoo. Ayuha ang mga masakiton, O God. Lord. Even in our brothers and sisters, mga OFW, they're walking around the world, O God. Dasigas la kanunay sa imong pulong. They are watching right now, Lord, the live streaming, O God. Lipaya sila sa imong mga saad, O God. Kung ayaw sila pasagdi, kung hain sila dapita karon. Dalaygon ka, O Ginoo, sa kitasan. We pray, O God, that you may bless, Lord, the entire week. Panalangin niya mga Bible studies nga giablihan. Ang uban nga mga ministries, ikaw mag-bless, magapanalangin. We know, O God, that you love, Lord, you love us. To those who are cheerful giver. Dili masayang ang mong paghatag kanimo, Lord. Kaya nagtuo kami nga among giving to you is our love to you as well, O God. Salamat sa tanan, Lord. Bless the pastors of Living Word Morning Service, Pastor Robert. Giyahe siya kanunay, diguna siya physically and spiritually, O Lord. Tagay siya mga insights of this church. Gamita pa siya more and more. Even sa iyang flock. And also to the workers of this church. Salamat sa tanan. We love you, O God. Whatever things, Lord, nga amo ang na sood in our heart and also in our minds. We carefully, O God, nga ang si Satanas dili mo snatch, O Lord, o mamunga kini
until such time we become a mature and a growing Christian. And then you love us so much. Dalaygon ka, dalaygon mo yung pangalan. In Jesus' mighty name we pray. Everybody will say, Amen and Amen. Hallelujah. God bless us, everyone. Salamat. Truly, church, the Bible says, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Indeed, God did not even spare His Son and gave Him for the salvation of all. How can we not give back to God? Amen? And indeed, let's just continue to worship Him and to praise Him this morning, for indeed God deserves worship and praise. Give me Jesus, all this joys are but a name, but His love abides forever till eternal years the same.
na other meeting, and youth